araw po. Good morning. So yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa freedom. Freedom in Christ. So, ang sarap mag-speak kapag ang kausap mo mga young people eh. Kasi alam niyo po, ang daming yung potential. Yung strength nyo ay you have plenty of time to stay here in this world. Ang dami yung pwedeng gawin sa buhay ninyo. Ang kailangan lang talaga natin dapat malaman saan mo gagamitin yung buhay mo. And I just want to encourage you that you are in the right place. Nandito ka sa tamang lugar. Pwede ka naman kasing tambay, di ba? Pwede ka naman tambay sa ibang lugar kasama yung mga tropa mo, nagha-happy-happy somewhere else. But you are here. And I believe the Lord is going to use you mightily sa kanyang kaharian. So yung pag-uusapan po natin ngayon ay freedom in Christ. I'm sure marami na tayong natutunan patungkol sa topic na to this past few weeks. And ngayon po, ang isi-share ko sa inyo ay 4 kinds of freedom. 4 na klase ng freedom o kalayaan kay Kristo. Now, gagawin lang natin siyang simple and sana mas practical, no? I will do my best to explain this as practical as possible. So, pag-usapan po natin 4 kinds of freedom. Mabilis lang pong i-memorize. Yung tanong ko po sa inyo ay, are you safe? Are you safe? Safe ka ba? Safe? S-A-F-E. So, gagawin natin ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung 4 points natin. After masabi ko yung 4 points, i-memorize na natin kasi ito ay isi-share nyo sa nanay at tatay nyo at mga kapatid. Okay? So, ganito lang kasimple yan. Are you safe? Tandaan nyo lang yung acronym na SAFE. Number 1, spiritual freedom. Number 2, authentic freedom. And number 3, financial freedom. And number 4, emotional freedom. Okay, mabilis lang i-memorize. Sino yung naka-memorize na? Sino naka-memorize na? Sige nga, volunteer. Volunteer. Sige nga. Sige, kailangan mo lang dito tumingin doon. Sige, safe. Ano yung S? Spiritual freedom. A? Authentic freedom. Next, F? Financial freedom. And lastly, emotional freedom. So pag-usapan natin ito in mga 45 minutes. 45 minutes, 45 minutes. So, umpisan po natin, spiritual freedom. Kaya ako sinasabi na nasa tamang lugar ka ngayon, kasi pwede naman kasing wala tayo rito eh. Pwedeng nandun pa tayo sa dati nating pagkatao ng ginagawa natin, puro kasalanan. Kung ano yung mga masama pa yung ginagawa natin. Pwede naman yun eh. And actually, sinasabi ng Biblia na lahat tayo talaga ay merong kadena. Merong foothold. Lahat tayo nakakadena sa kasalanan. At walang tao na hindi nakagapos sa kasalanan. Lahat. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang palayain tayo mula sa tanikala, ang lalim nun, tanikala, pastor, mula sa pagkaagapos, chain ng kasalanan. So, sabi po sa John chapter 8, verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Ang magpapalaya lang sa iyo mula sa pagkagapos sa kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Alam niyo po, salamat sa Panginoon, no? Kasi pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Alam niyo po ba kung anong pinagkaiba ng Old Testament sa New Testament? Anong pinagkaiba ng Old Testament sa New Testament?
Anyone? Pinagkaiba. Ang isang pinagkaiba po sa Old Testament tsaka sa New Testament, sa Old Testament merong kautusan. Ayan po yung tinutukoy niyang slavery, yoke of slavery. Sa Old Testament, ang daming kautusan, hindi masunod-sunod ng tao. Yung Old Testament, ang purpose ng mga kautusan sa Old Testament ay upang ipamukha sa atin na tayo'y makasalanan. Hindi natin matupad-tupad yung kautusan ng Diyos. Now, pagdating naman sa New Testament, ibinigay ng Diyos ang kanyang spirito upang manahan sa atin. Upang masunod natin ang mga kautusan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, sinasabi ng Biblia, basahin ko po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, binigay mo yung buhay mo talaga sa Kanya, without a doubt, talagang full surrender kay Jesus Christ, ibig sabihin na nanahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, something amazing, something na hindi lubos maisip ng kahit sinong mga tao nung unang panahon, na yung Diyos nananahan sa tao. Kasi nung unang panahon, ang idea nila ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa templo. Kaya yung mga religions nung unang panahon, mga Grego, Romano, mga Assyrians and Babylonians, nagtatayo sila ng mga templo. At doon sa templo, doon nila iniisip na nandun ang Diyos. Kahit nga sa panahon natin ngayon, pumunta ka sa India, ang daming mga templo. So ang idea, yung Diyos nananahan sa templo. Pati sa bayan ng Israel, meron silang templo, yung Temple of Jerusalem. Doon nananahan yung idea nila, doon nananahan ang Diyos. Pero pagdating sa New Testament, sinasabi ng banal na kasulatan na irrelevant na yung templo. Wala nang templo, hindi na importante yan. Kasi ang tunay na templo ng Diyos ay ikaw at ako. At yung purpose ng Diyos, yung pananahan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, ay upang tulungan tayo na magawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yun yung purpose ng Banal na Espiritu kasi hindi kaya ng laman. Yung laman natin, yung pagkatao natin, nakagapos sa kasalanan yan. Walang ibang gustong gawin yan kundi magkasala Pansin nyo ba? Pakinggan nyo yung mga sarili nyo. Ang laging gusto ng laman, sumuway sa Diyos. Alam mo ng mali, ginagawa mo pa. Tama? Laman yun. Mafe-feel mo yan Kasi si Apostol Pablo, ine-explain ni Paul yan. Sabi niya, ang daming mga bagay na gusto kong gawin na mabuti, hindi ko ginagawa. Yung mga alam kong masama, yun pa yung ginagawa ko. Ano yun? Laman yun. Yung laman natin, alipin ng kasalanan. Pero isinugo ng Diyos ang Espiritu niya upang manahan sa atin, upang ang Espiritu ng Diyos ang magtulak sa iyo upang makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Yan po yung tinatawag nating spiritual freedom. Marahil na talakay na ito, nakapag-focus na yung marami ng mga pastor natin dito. And I hope lahat po tayo nauunawaan ito. Ito yung pinaka-importanting freedom na dapat meron tayo. Spiritual freedom. And lahat ng membro ng pamilya natin, I'm not sure kung ano yung mga situations natin, pero lahat ng uwian natin, mga bahay, marahil makasalamuha mga kapatid mo, magulang mo, sila, wala pang ganitong freedom. Ikaw meron na, pero paano sila? Kaya mission mo, naabutin din sila. Mission mo na maipaunawa sa mga magulang ninyo at mga kapatid at mga kaibigan na ano yung freedom na natamasa mo sa Panginoong Jesucristo, kailangan din nilang malaman, maunawaan. Kasi yung freedom na yan, hindi sinasarili. Yan ay para din sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan. Okay ba yun? Share natin to Number 1. S, spiritual freedom. Now, pangalawa po, ito yung tinatawag nating authentic freedom. Authentic freedom. Pag sinabi nating authentic, ibig sabihin nito genuine, original, yung totoo, nagpapakatotoo. Ang opposite nito ay ipokrito.
Ipokrito. Sabi ni Jesus Christ, yung nire-rebuke niya yung mga Pariseo at mga Saduceo, sabi niya, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites." Walang ano to eh. Yan talagang punong-puno ng, usong-uso kasi yan eh, pag nag-TikTok ka lang, di ba? Sino sa inyo nag-Popo Live? Alam niyo yung Popo Live? Live stream, niyo alam? Pang matanda lang yata yun eh. May kausap ako kagabi, sabi niya sa akin, "Pastor, may ko-confess ako sa inyo." Sabi ko, "Sige, ano yun?" "Nag-Popo live stream kasi ko eh. Tapos, na-a-addict ako." Sabi ko, "Anong Popo live stream?" Di ka ma-upload? Ano yung spelling niyan? P-O-P-P-O. Popo live stream. Tapos tinignan ko, chinek ko, parang TikTok lang pero lahat naka-live. Hindi ko pre-no-promote to Tapos ano lang, parang TikTok lang rin ano. Sabi ko, lahat ng mga pictures nila doon, ang gwagwapo, ang gaganda. Yung mga pictures parang thumbnail. Pag clinic mo, pambihira, iba din sa realidad pag naka-live na. Tapos yung iba naman, naka-filter. Sabi ko, ang daming ano Alam niyo po yung mga tao parang ganun eh. Ang dami nating mga filters. Ang dami nating mga maskara. Yung hypocrite sa Bible, ganun din. Alam niyo ba yung hipokrito sa Bible, yung hypocrites dyan? Ito yung mga artista. Artista to eh, nung mga unang panahon. Sila yung may mga actors. Naglalagay sila ng maskara. Pwedeng maskara ng emperor, depende sa role nila. Pwedeng sundalo, tapos umaarte sila na sundalo, depende sa role nila. Ngayon, ginagamit to ni Jesus Christ na pang-rebuke. Ikaw, ipokrito ka. Ibig sabihin, umaakto ka na hindi naman ikaw yun. Hypocrites. Dito sa atin, puro ganito. Ang daming ka-ipokrito yung mga tao ngayon eh. Kahit tayo rito, di ba? Lahat tayo rito, meron tayong kanya-kanyang maskara. Suot-suot. Nagkakatalo na lang, depende kung gaano kakapal at gaano kadami. Pag humarap ka sa pastor mo, ibang-iba eh, di ba? Maskara yun eh. Pag harap mo sa kaibigan mo, iba din. Pag harap mo sa teacher mo, iba. Sa boyfriend, girlfriend mo, iba. Pag harap mo sa nanay, tatay mo sa bahay nyo, sobrang iba. Dito, anghel ka, pagdating sa bahay, demonyo. Dito, lahat ng sinabi ng leaders mo sa church, sunod ka. Pagdating sa bahay, lahat ng sinabi mo ng nanay mo, suway ka. Di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang maskara. Depende, sino kaharap mo. Depende kung gaano mo nire-respeto yung tao. Now, kapag tayo bilang mga Kristiyano, no, ang tinuturo sa atin ng Biblia, magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng authentic freedom, na maging ikaw kung sino yung disenyo ng Diyos sa'yo. Yun talaga yun eh. Mahubad lahat ng mga maskara natin. Alam nyo, nagiging, ang lakas mang alipin yan, ang lakas mang alipin ng pagiging ipokrito. Kasi syempre, kung ano yung mga pinopost mo sa social media, sa Facebook, pag ang pinopost mo sa Facebook, astang mayaman ka, astang maunlad, astang papasyal-pasyal ka, astang, ano man tawag dito? May term dito eh. Alta, basta yun. Yung mataas yung status. Hindi mo alam, inaalipin mo na yung sarili mo ng expectation ng iba. Minsan baon ka na nga sa utang, pero talagang asta mo, ang yaman-yaman mo sa mga klase mo. Ngayon, pag iniritan kang manlibre ka naman, todo libre ka naman, kasi may expectation sa iyo yung mga tao. Hindi mo alam, inaalipin ka na nung pagiging ipokrito natin. Lakas mang alipin yan. Minsan, ipapangutang mo pa yung panlilibre mo. Kasi nga, nag-project ka na ng image na hindi naman ikaw. Pero ang panawagan sa atin ng Panginoong Jesucristo, bumalik ka dun sa design ni Lord. Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Yun ka. Hindi mo kailangan magpanggap. You don't have to please people. Yan ang problema sa atin eh. We want to please our friends, we want to please our professors, we want to please the people around us. Pero sa Bible, binibigyan ka ng freedom
na you don't need to please people, you only need to please one. Si Jesus lang, si God lang ang ipiplease mo. Kahit hindi pa masaya sa'yo lahat ng tao, basta masaya si God sa'yo, that's it. Tapos na yung issue. Yan yung tinatawag nating authentic freedom. So sabi dito, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs. Napakabigat na. Si Jesus Christ, ang gaspang manalita, di ba? Alam niyo sa Tagalog nito, para kayong mga nicho. Anong ginagawa niyo sa mga nicho? Pinapaganda niyo sa labas. Ang ganda-ganda sa labas, pero anong nasa loob? Mga kalansay, mga nabubulok. Minsan, ganun tayo. Ang ganda sa labas. Nabasa niyo ba yon? Sabi ni Jesus, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of dead and everything unclean. So si Jesus Christ, nire-rebuke niya yung mga Sadducees, mga Pharisees, long time ago. Pwede bang maghubad kayo ng inyong mga maskara at ilabas niyo yung tunay niyong anyo para makita mo yung iyong sarili sa ganang kalagayan mo at pagsisihan niyo yan at lumapit kayo sa Diyos, come to God, sinner as you are. Kaya si Jesus Christ galit na galit sa mga hindi man galit na galit. Ayaw natin yung word na galit na galit. Kinokondemn niya yung mga taong ang tingin nila sa kanilang mga sarili, mga righteous. Mga banal. Maraming tao, kahit mga Kristiyano, nagbabanal-banalan, di ba? Ang dami yan. Ano yun walang authentic freedom doon, walang kalayaan doon Yung parang ang banal mo, I'm ahead of you, mas malinis ako kaysa sa inyong lahat, mas banal ako sa inyong lahat. Kung ikukumpara ako sa inyo, mas ahead ako, mas spiritually mature. Kinokondemn ni Jesus yun Alam niyo sabi ni Jesus, simple lang. Kung kayo malinis na, kung kayo nagpapanggap kayo na, matuwid, maayos ang pamumuhay, if you think you are clean, if you think you are righteous, then you don't need a doctor. Hindi nyo kailangan. Hindi nyo kailangan si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Naparito ako para sa mga honest sa sarili nila. Na sinasabi nila sa kanilang mga sarili, makasalanan ako. Kailangan ko ng Panginoon sa buhay ko. Amen. Sabi ni Jesus Christ, hindi ako naparito para sa mga magagaling na Naparito ako para doon sa mga may sakit. Honest sa sarili nila. Kaya alam niyo mga kapatid, yun ang kailangan natin Maging authentic. Sino ka ba ngayon sa harapan ng Diyos? Sinner as we are, lapit tayo sa Panginoon, Lord, ito ako makasalanan. Forgive me. From now on, I want to please you and you alone and nobody else. Yan yung freedom. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ka nabubuhay sa mundo para pasahihin si parents o si best friend o si jowa o kung sino man o mga pastor. Ang sarap, freeing yun Papalayain ka talaga nun Parang ang laya-laya mo kasi you only have to please one and only one. Si God lang. Nabubuhay ka parang, Lord, gusto ko kayo masaya kayo sa akin. Di bali nang yung iba, bad trip sa akin, basta happy kayo sa akin. Di ba? Ang tawag dyan ay authentic freedom. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 5, verse 6, humble yourselves, therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Yung pagpapakatotoo, nagsisimula po yan sa humility, sa pagpapakumbaba. Pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, ang sabi ng Biblia, ang kaaway mo si Lord. Tindi, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Pag ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ang tindi, ang kaaway mo si Lord. Gusto mo ba yun? Kung may makakaaway ka, pwedeng kahit sino, wag lang si Lord. Pero, kapag ikaw ay mapagpakumbaba, yung biyaya ng Diyos nasa sayo. Anong sabi diyan? Humble yourselves, therefore under God's mighty hand. Nagpapakumbaba ka, nagiging honest ka, nagiging authentic ka. Sa kamay ng Diyos, sabi rito, iaangat ka niya sa takdang panahon.
that He may lift you up in due time. Question, meron ba tayong ganitong freedom? Now, teka, tanggalin ko na lahat ng mga maskara ko. Wala na akong ipiplease kahit sino. Kung sino ako, yun na yun. No? Ihaharap ko sa mga tao. Ang kailangan ko lang i-please si Lord. I want that freedom. Sino gusto ng ganitong klaseng freedom? Amen. So letter S, spiritual freedom. Letter A, authentic freedom. Next is financial freedom. Financial freedom. Now, magandang topic to kahit na sa mga estudyante. Kasi pag sinabi nating financial freedom, sa ngayon, ang pagkakaunawa natin dito ay yung kaya mong bilhin lahat ng gusto mong bilhin. Diba? Ako, simple lang yung pangarap ko nung bata ako. Simple lang. Sabi ko, Lord, gusto ko someday pag lumaki ko, every time na gusto kong kumain ng Yum Burger, magagawa ko, mabibili ko yung Yum Burger. Ganun lang kasimple yung pangarap ko nung bata ako Bakit? Kasi yung nanay ko, pag dumadaan kami dyan sa Jollibee BB, tanda ka pa, Jollibee BB Valenzuela. Yun na nga lang, pinakamurang burger, hindi pa afford ng nanay ko. Sabi ko, mahirap ng buhay namin. Kaya tumatak sa isip ko, someday, gusto kong mabili yung burger. Every time na gusto kong kainin yan, gusto ko kaya kong bilhin. And guess what? Kaya ko na siyang bilhin ngayon. Congratulations! Every time, pupunta ako ng Jollibee, burger, kakakabili niyan. Pero hindi ko naman binibili. Minsan lang. Financial freedom, may kinalaman din siya sa, kaya mong magbakasyon. Lalo na pag nagkatrabaho kayo, kaya mong magbakasyon, sama mo yung pamilya mo sa Boracay, things like that. Financial freedom yun halimbawa, sa mga nagtatrabaho rito, nagkasakit ka, kinakailangan mo magpahinga for 1 week, 2 weeks, buhay pa rin yung pamilya mo. Financial freedom yan. Now, pag pinag-aralan natin yung Bible, merong something interesting dito. Yung financial freedom sa Bible, may kinalaman din sa kahit may pera ka o wala, masaya ka. Sabi rito sa Matthew chapter 6 verse 24. Ito muna yung unang klase ng freedom pagdating sa finances. Number 1, no one can serve 2 masters. Ano ibig sabihin nito? Kung gusto mo ng totoong freedom, yung kay Lord lang, kontento ka na. Yung pera, hindi mo ginudiyos. Si God yung Diyos mo. So sabi dito, no one can serve 2 masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Alam niyo po, kasi sa panahon natin ngayon, ito yung problema ng society natin Yung Diyos, hindi natin ginudiyos. Pero yung pera, ginudiyos natin. Problema ng society, cancer yan. Sakit ng society natin yan Kaya ako gusto ko nag-speak sa mga young people kasi tinitingnan ko kayo as people with full of potential. Hindi ko nga alam, baka nagsasalita ako ngayon sa inyo, baka yung iba sa inyo magiging mga judges. Di ba? Magiging mga PNP director. Yung iba sa inyo magiging businessmen and women. May nagsabi sa akin nung nakaraan. Sabi niya, Pastor Russell, gusto mo bang maging milyonaryo? Sabi ko, ayoko. Hindi ko pangarap maging milyonaryo. Kasi yung pangarap ko maging bilyonaryo. Pangarap lang naman yun, pero sana mangyari. Pero hindi ko alam, baka kaharap ko ngayon mga future billionaires. Di ba? Who knows? Kaya pag tinitingnan ko kayo, full of potential. Ang daming pwedeng mangyari sa buhay nyo. Ang daming pwedeng gawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Now, ang importante sa ating lahat, kung saan ka man dadali ng Panginoon, ngayon and even in the future, tayo yung mga followers ni Jesus na hindi nagmamahal sa pera, kundi nagmamahal sa Diyos. Mga taong magiging leaders ng bansa natin na marunong tayong tumanggi sa tukso ni Satanas, kahit tapatan ka pa ng limpak-limpak na pera. Alam niyo po, pangarap ko sa bansa natin,
Kasi every time na nagda-drive kami ni Pastor Ronald, ang pinakagalit na galit ako sa kalsada natin eh. Ewan ko bakit ang sama-sama ng loob ko sa kalsada natin kasi kahit saan ka magpunta, bakit? Kasi meron akong kakilala, long time friend, contractor siya. So sabi niya sa akin, alam nyo, dito sa Pilipinas, bago ako makaklose ng deal ng kontrata sa paggawa ng kalsada, kailangan bayaran ko muna si congressman. 20%. Tibay, no? 20%. Tapos bayaran ko si mayor. Depende sa project, hanggang barangay captain meron. Depende sa project. So sabi ko, anong nangyari dun sa kalsada? Siyempre, kailangan ko kumita. Babawasan ko ng semento, babawasan ko ng bakal, tapos yung makapal, papanipisin na lang, dadayain na lang. So, kaya pala sabi ko, bakbak yung kalsada natin. Bakit ang kalsada natin? Kasi yan ang itsura ng korupsyon ng bansa natin. Bakit? Kasi mga namumuno, nasa DPWH, nasa Kongreso, mga nagpapagawa ng kalsada, mo ang pera. Yung Diyos nila, pera. Now, kung Christian ka, ang sabi ng Biblia, you cannot serve both God and money. Kaya ang pangarap ko sa bansa natin, mga totoong Kristiyano na nasa DPWH, totoong Kristiyano na mga congressmen and women, totoong Kristiyano na mga contractors. Kasi kung totoong Kristiyano yan, ang Diyos niyan, si God, hindi pera. Sila yung magsasabing, no to corruption. Baka kayo na yun, no? Mga gagamitin ni Lord in the future. Now, pag sinabing financial freedom, gusto kong isama tong angle na to eh. Now, we are free from the love of money. Pero, hindi ibig sabihin yan, hindi na tayo dapat magkaroon ng pera. Tama ba yun? Basahin natin isang verse pa. Sabi dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Kung ano binigay sa'yo ni Lord, yun. Yun yung blessing mo. More than that is curse. Tandaan natin to ha. Lahat ng ibigay sa'yo ng Lord, blessing ni Lord yon. More than that, sumpa na sa'yo yon. So keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh. So makontento tayo kung anong meron tayo. Now, yung kabilang anggulo naman, hindi naman sinasabi ng Biblia na dapat tayo walang pera. Dapat tayo maghirap agad. Or dapat tayo maging mga martir na naglilingkod sa Diyos. Tandaan natin, yung mundo, nung nilikha niya, ginawa niya muna yung hardin ng Eden bago niya nilikha yung tao. Meaning to say, yung tao, nilikha niya para sa kasaganaan. Kaya lang naman pumasok yung hirap, pagdurusa dahil sa kasalanan. Pero yung original design ng Diyos, yung people of God, they are the ones who should handle God's resources. Pag tinitingnan ko yung bansa natin, tinitingnan ko yung mundo, ang daming resources. Pag tinitingnan ko yung mga minahan, pag tinitingnan ko yung mga samot-saring industries, businesses, ang daming resources. Ang tanong, sino ba dapat ang humahawak niyan? Hindi ba dapat yung people of God? Kasi sila yung may tamang perspective that money is not God, Jesus is. Kaya ako naniniwala ako na yung mga Kristiyano, dapat i-engage yung business eh. I-engage lahat ng industries. Meron tayong representatives. Kaya kung saan kayo dinala ng Panginoon, doon kayo mag-flourish, doon kayo mamukadkad, doon kayo maging mananagumpay. Kung gawin kayo ni Lord billionaire, so be it. Diba? Gawin kayo ni Lord na sobrang yaman, so be it. Total, yung pera naman, hindi Diyos para sa inyo, diba? Total, yung Diyos natin, si Jesus. The problem with our society today is we use people for money. Pero ano yung biblical? We use money for people. At tayo, alam natin yon. So dapat tayo financially free. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nababaon sa utang, pinagsusumikapan nating maging mabuting katiwala ng Diyos,
pinagsusumikapan nating mabuting magnegosyo, maghanap ng hanap buhay, at paunlarin yung ating mga sarili. Financial freedom yon. Yung Diyos, hindi siya galit sa mayayaman. Walang problema sa mayaman eh. Ang problema na sinasabi ng Biblia, yung mga tao, pag minamahal nila yung pera na higit sa pagmamahal sa Diyos. Tanong po, meron ba tayong financial freedom right now? Meron ba tayong financial freedom? Dalawang angle po yan, huwag natin kakalimutan. Una, yung freedom na hindi natin minamahal yung pera. Hindi natin ginodiyos yung pera. Yung pangalawang angulo naman, dapat hinahawakan natin yung pera. Resources para sa kapurihan ng ating Diyos. So dalangin ko na lahat tayo rito maging financially free. Na pag merong gawain sa iglesia, ako na bahala dito, Pastor. Ito, pangarapin nyo na someday, pipirma lang kayo ng cheque pag may nangailangan. Lalo na sa mga gawain ng Panginoon. Pag mayroong mga medical mission, ito na. Oo, magsitigil kayo dyan, ako na to. Pirma ka lang ng cheque. Ayan na, Pastor. Paunahan pa, no? Gawin yung pangarap yan. Ipag-pray niyong mabuti, tapos gawin nyo. Lalo na yung mga tinawag ng Diyos para sa business, or baka yung iba sa inyo, maging mga actors and actresses, total ang popogi nyo naman, ang gaganda nyo. Depende kung saan kayo tatawagin ng Panginoon. Doon ka mag-flourish, all for the glory of God. Amen po ba? Amen. Lastly po, emotional freedom. Emotional freedom. Ano ba emotional freedom? Emotional freedom, ito naman yung may nakasakit sa'yo, pero hindi ka na apektado. Meron ka ng emotional freedom. Sige, mag-survey muna tayo. Sino sa atin, right now, merong isang taong kinaiinisan? Isang tao lang. Yung may papasok sa isip mo na, tinanong ko to, may kinaiinisan ka ba? Tapos may papasok agad sa isip mo na picture ng tao na yon. Okay. Survey tayo, survey. Sino sa atin, right now, may pumasok sa isip niyong tao? Taas ang kamay. Okay, meron mga taong kinaiinisan. Mga nainis ka, imbiyer na ka sa tao na yon. Di ba? Sige, thank you. Now, yung mga hindi nagtaas ng kamay, pwedeng nakamove on na kayo. Pero, I tell you, someday, may darating ulit na panibagong tao, sasaktan kayo, ibebetray kayo, at maiinis ka dun sa tao na yon. May imbiyer na ka, magagalit ka, magkakaroon ka ng pangit na attitude towards that person. Sa inyo, meron ba? Meron kayo nasa isip? Alam niyo po, si Jesus, concerned sa emotional freedom natin. Alam niyo ba yon? Ayaw ni Jesus na yung puso natin, inaalipin ng sama ng loob. Kasi yung sama ng loob kasi, lalo na mayroong nag-traitor sa'yo, kaibigan mo, yung kaibigan mo, meron nga akong alam, personally, kausap ko lang kanina. Huwag na, chismis yun eh. Muntik na, di ba? Muntik na. Sa mga betrayals, ang pinaka nakakasakit talaga ng sama redundant. Ang pinaka nakakasakit talaga sa atin, pag ang nakagawa nito ay mahal mo sa buhay. Pero pag ibang tao, minura ka ng ibang tao, naglalakad ka lang dyan, minura ka ng vendor dyan, oy, tatang ka dyan, umalis ka dyan. Hindi masyadong masakit yun eh. Pero pag minura ka ng mahal mo sa buhay, sakit-sakit, no? Kahit same word yung ginamit. Lalo asawa mo or anak mo. Yun ang masakit, anak mo. Minura ka. Iba yung mura ng anak sa'yo kahit same word yung ginamit sa kapitbahay mo. Ang pinaka nakakasakit talaga sa atin, yung mga taong pinagkatiwalaan mo, minahal mo, doon tayo nagkakaroon ng mga emotional baggages. Lalo na mga kapatid, ganun, mga miyembro ng pamilya.
Pero si Jesus, ayaw niyang maging alipin tayo ng, ganitong klaseng emosyon na meron kang galit, sama ng loob sa isang tao. Kaya nga yung mga katuruan ni Jesus Christ, ibang klase, out of this world eh. Bigyan ka ng example. Ito naman from the Apostle Paul. Kay Paul muna tayo. Sabi ni Paul, 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Sabi niya, make sure that nobody pays back wrong for wrong. Gawin natin tong personal. Make sure, kapatid, ikaw mismo, na nakaupo dyan, mga nakaupo dito, make sure na kapag may gumawa ng mali sa'yo, hindi mo ibabalik sa kanya ng isa pang pagkakamali. Hindi ka gaganti. Sabi nga ng isang lawyer sa akin, meron akong parang feeling ko na na abuse, na parang ginancho ko, gano'n. Tapos punta ako sa isang lawyer dyan sa Makati, kaibigan namin ni Pastor Ronald. Christian yon. Sabi sa akin ng lawyer, sabi niya, alam mo Russell, mas pipiliin ko na yung sinabi ni Paul, I would rather be wrong. Di bali nang gawan ako ng mali, kaysa ako yung makagawa ng mali sa iba. Tapos umuwi na lang ako. Umuwi na lang kami. Di ba Sir Ronald? Sabi ko, sige, okay na to. I would rather be wrong. Dedemanda ko pa ba yung tao? Hayaan mo na yun. No? So, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good. Imbes na gawan mo siya ng mali, sinaktan ka niya, sasaktan mo din siya, gawan mo na siya ng mabuti. So sabi dito, but always strive to do what is good to each other and for everyone else. May wisdom po rito eh. Another one is from Jesus Christ. Sabi niya, but to you who are listening, I say. Gawin natin personal uli. Sa atin ngayon, hindi sa iba, sa atin, sa'yo, na nakikinig ngayon, love your enemies. Tindi, no? Di ba pagkaaway mo, sasaksakin mo. Kaaway mo nga eh. Pero kay Jesus, ibang klase. Sabi niya, love your enemies. Do good to those who hate you. Di ba pag galit sa yung ibang tao, galit ka rin sa kanya? Pero kay Jesus, iba eh. Ayaw niya ng emotional baggage. Ayaw niyang maalipin kaya sa sama ng loob. Paano ka mapapalaya dito? Anong gagawin mo? Gawin mo ng kabutihan. Tanin niyo yung mga kinulayan ko dyan. Enemies yan eh. Ang gagawin mo? Love. Galit sa'yo yan eh. Anong gagawin mo? Do good. Bless those who curse you. Sinusumpa ka na kung ano sinasabi sa'yo. Ang wish niya sa'yo, mamatay ka na. O ang wish niya sa'yo. Di ba pag may kaaway ka, di ba? Parang ang wish mo sa kanya, hindi siya magtagumpay sa buhay. Pag may yung mga kaaway natin, ganun din yung wini-wish sa atin. Tinitingnan niya yung Facebook mo. Kapag masayang-masaya ka, galit sila. Di ba? Ganun din naman tayo, di ba? Pag may kaaway tayo, pag tinitingnan natin yung Facebook na, saya-saya ito pa, pasyal-pasyal pa, pangiti-ngiti, patawa-tawa pa, naiinis tuloy tayo, di ba? Wini-wish natin yung pangit para sa kanila. Pero sabi rito, ang wish mo sa mga sinusumpa ka, ang wish mo sa kanila, kabutihan. Bless. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Ginawa ka ng pangit, inabuso ka, ginawa ka ng mga mali, ginancho ka, ano daw gagawin mo? Ipag-pray mo yung tao na yun. Ano ipag-pray mo? Lord, kuhanin nyo na siya. Diba? Hindi naman gano'n, diba? Ano ipag-pray mo sa kanya? Mga mabubuting bagay mangyari sa kanya. Lord, tulungan niyo po itong tao na ito, nawa makakilala sa inyo. Diba? Sabi nga nung napakinggan ko isang preaching sa mag-asawa, yung asawa mo, pag sobrang sama ng ugali, ipag-pray mo na ng ipag-pray lagi. Na, kumbaga, lagi mo ibigay sa Panginoon. No? Ibigay mo na ibigay sa Panginoon yung asawa mo. Kasi sabi ng pastor, malay mo, kunin niya na, di ba? Kakabigay mo na, kakabigay kay Lord. Kinuha na yung asawa. Natin na yung approach ni Jesus Christ. Ayaw niyan emotional baggage eh. Alam niyo po, ganito eh. Pag meron kang kasamaan ng loob, minsan yung kasamaan mo ng loob, natutulog na ng mahimbing, pero ikaw, bad trip pa. Hindi ka pa makatulog.
Kasi pag meron kang kasamaan ng loob, merong invisible thread na nakakonect sa'yo from you to that person. Merong may sinulid na nakakabit na pwede niyang kantiin, tapos magre-react ka. Ganun yun di ba? May invisible thread na kahit nandun pa siya sa kabilang panig ng mundo, yung tao na yon, meron pa rin connected na sinulid na pag kinanti niya yon, affected ka. Ganun yun pag meron kang kasamaan ng loob. Pag may nag-post siya about you sa social media, tapos alam mo na ikaw yon, affected na affected ka. Ang gusto ng Panginoon, freedom, emotional freedom. Yung hindi ka na affected. Bakit? Kasi, ang tingin mo dun sa tao na yon, dapat i-bless ng Panginoon. Ang gusto mo sa tao na noon, mahalin. Sabi dito, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Hindi ka pa ba magkaroon ng freedom niyan? May kasama ka ng loob ngayon? Do yourself a favor. Cut mo na yung sinulid na yon. Kahabagan mo yung sarili mo ngayon na hindi mo pinapatulog yung sarili mo, na affected ka. Mahalin mo yung sarili mo ngayon na, okay, from now on, di na ako affected. I need this freedom. I need this emotional freedom. Gusto ko nang makalaya dito. Pwedeng pamilya mo to, tatay mo to, nanay mo to, hindi mo mapatawad. Kasi may ginagawa silang mali sa'yo. Forgive those people. Love them. Magkakaroon ka ng freedom. Emotional freedom. Amen. Hindi ka na mabubuhay sa kabigatan. Ang hirap kasi nung meron kang attachment sa ibang tao na hindi mo mabitaw-bitawan yung forgiveness. Natutulog na sila, ikaw hindi ka pa makatulog sa inis. Lalo na may mag-asawa tayo dito, mga mag-asawa, no? Sa mga mag-asawa at magiging mag-asawa in the future. Sa mag-asawa, yung pag nag-aaway yan, mostly, pag nag-aaway yung mga mag-asawa, yung lalaki, sila yung unang natutulog. Tama ba yan? Tapos ang himbing-himbing ng tulog nila, tapos yung asawang babae, makikita yung asawang himbing, kakaaway lang natin, ang himbing-himbing ng tulog mo. Nangyayari po ba sa inyo yan? Parang ang himbing-himbing ng tulog ng asawa mo, galit na galit ka. Nakalive to, di ba? Baka naririnig ng misis ko. Yung misis ko kasi, hi misis. Yung misis ko kasi, iba yun eh. Mabait yun, sobrang bait. Kasama kayo sa seminary, kaklase ko yun. Pag natutulog na ako, nag-away kami, natutulog na ako. Tapos inis siya sa akin. Teka, hindi pa tayo nagbabate Natutulog ka na, kaya mo akong tulugan ng ganyan. Susulatan niya na ako dito ng makeup, yung tawag rito, yung lipstick. Sulatan niya na ako doon. Tapos gagawin niya, todo niya yung aircon, 16. Tapos todo yung fan. Tapos yung remote, tatago niya. Gigising ako, hanapin ko yung remote. Asan na may remote dito? No. Pero alam niyo po kasi yung samaan ng loob, I'm sure, kung hindi man nangyayari sa atin to ngayon, mangyayari to in the future. You have to be prepared. Na wala ka ng emotional. Basta prepared ka. Pag ako may nakaaway, mamahalin ko. Hindi, no? Jesus style yan, Jesus style. Pag meron perong nagalit sa akin, gagawan ko yan ng kabutihan. Ready na ako. Basta pag nangyari sa akin in the future yan, gagawan ko ng kabutihan yan. Huwag lang biglaan, baka minsan. Pag sinuntok ako, hindi ko na maisip yung preaching ko ngayon. Pag sinuntok ako, lalo na si Pastor Ronald, jiu-jitsu yan eh. Baka hindi mo na maisip yung preaching natin yan. Pero, pag na-remind tayo ng Banal na Espiritu, be prepared to bless those who curse you, to pray for those who mistreat you. Amen po ba? So, ngayong araw po, meron tayong tanong, are you safe? Do you have these kinds of freedom? 4 kinds of freedom. Ano po yung una? Spiritual freedom. Pangalawa po? Authentic freedom. Pangatlo? Financial freedom. At yung huli po, emotional freedom. Survey. Dito sa 4 na to, ano yung pinaka-weakness mo? Practice natin yung authentic freedom. Nasa ka ba rito? Ano yung pinaka-kailangang you have to work on? Sige.
Taas lang yung kamay ha. Sino yung sa spiritual freedom? Ito yung, okay, thank you. Sino yung sa authentic freedom? Okay. Sino doon sa financial freedom? Okay. Gusto yung mga maging bilyonaryo ha? Pero magandang pangarap yun. Yung maging financially well-off tayo. Kasi mas mabilis maglingkod sa Panginoon pag may resources ka. Isipin mo si Paul, magmi-mission tapos walang pamasahe. Ano yun? Pupunta sa Rome, pupunta sa Philippi, pupunta sa Corinthians, sa Galatians, tapos walang pamasahe. Diba? Mas marami kayong magagawa para sa Panginoon pag meron kang finances. Okay? So, financial freedom. And lastly, letter E, emotional. Meron ba? Okay, thank you, thank you. Now, ang gagawin po natin ngayon, ang ganda ng kanta kanina, no? Talagang si Jesus yung magbe-break sa mga chains eh. Ang gagawin natin ngayon, harap tayo sa Panginoon just as we are. Authentic. Lord, ito po yung sitwasyon ko. Lord, pagdating sa pera, walang-wala ako, Lord. Pwede niyong punuin tong bulsa ko? Something like that. Let's be honest sa Panginoon ngayon. Sabihin natin, Lord, kailangan ko ng spiritual freedom. Kailangan ko maging authentic sa sarili ko. Gusto ko kayo lang i-please ko. Lord, kailangan ko ng finances. Sa mga estudyante, no? Meron pa akong 2 minutes na. 2 minutes. 43 minutes na eh. Sa mga estudyante, I know, estudyante kayo. Pero alam nyo, pag pinag-pray nyo yung finances nyo, sometimes, ang pagkilos ng Diyos sa inyo, through your parents, through the working members of the family. Magugulat kayo, i-bless ng Lord yung kuya mo, yung ate mo, yung magulang mo, scholarship. I-bless ng Lord yung mga tao sa paligid mo, tapos mafe-feel mo na, teka, affected ako dun ah. Ito yung sagot ng Diyos sa aking mga panalangin. Pag-pray nyo yung mga kamag-anak nyo, no? Sa pag-pray natin itong mga concerns na ito, and I hope and pray na lahat tayo magkaroon talaga ng ganitong klaseng freedom. 4 na klaseng freedom. And i-share po natin ito sa ating pamilya at mga kaibigan. Sige po, tayo po yung manalangin. Kausapin natin si Lord. Pwede po tayong tumayo. Kausapin natin si Lord at hingin natin talaga sa Kanya, Lord, give me freedom. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, inaamin yung tunay na sitwasyon namin. Lord, wala po kami mapapagmalaki sa inyo o sa mga tao sa paligid namin. We are weak, we are hopeless and helpless apart from the Lord Jesus Christ. So right now, Lord God, we surrender ourselves. We want you to become the King of our lives. Gusto po namin na kayo ang masunod. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kasi mas pinipili namin yung aming landas. Minsan, o madalas, mas pinipili namin yung gawa ng laman kaysa sundin ang Santong Espiritu na nagbibigay sa amin ng kalayaan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil madalas po kami nagkakasala laban sa inyo. This time, Lord God, sinusuko po namin yung aming mga buhay sa inyo. Ayaw po naming ma-miss yung napakagandang plano ninyo sa aming mga buhay. That's why we want to listen to the voice of the Holy Spirit. Because we know the Holy Spirit is leading us towards your beautiful plan for our lives. Lord, kahabagan niyo po kami. Sometimes inaalipin kami ng aming mga sarili, ng mga expectations ng ibang tao. Sometimes we live to please other people, our parents, our teachers, our friends, and the people around us.
And right now, Lord God, gusto po naming ideklara na wala po kaming pasasayahin. Wala kaming ipiplease maliban lamang kay Kristo Jesus. And we want this freedom. We want to be authentic. And we pray, Lord God, that you will also bless us financially. Bless niyo po yung mga parents namin. Bless niyo po yung mga working members of the family, ate, kuya, mga kapatid, mga taong nagtatrabaho sa aming pamilya. Bless them, Lord God. Promote them. Give them enough finances to support our families. And someday, Lord God, kami pong lahat ng naririto, paunlarin niyo po kami sa area ng finances. Dahil yung pera po ay hindi namin ginudiyos. Kayo po yung aming tunay na Diyos, and we will just use money for your glory and honor. Gagamitin namin yung mga resources namin sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. At kami po, Panginoon, ay magpapagamit sa inyo bilang mga sundalo ng kaharian ng Panginoong Jesucristo, makikibahagi sa kilusan ni Kristo na magdulot ng pagbabago sa aming bansa. Lord, dalangin po namin na kung meron kaming sama ng loob sa ibang tao, mapatawad na namin right now. Kung may kiniinisan kami, Panginoon, magkaroon po kami ng attitude na katulad ng sa aming Panginoong Jesucristo. Help us, Lord God, to bless those who curse us, to love our enemies, to do good to those who hate us. And we want this kind of emotional freedom coming from you. We bless your name, Lord. We glorify your name. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen.